Isang masayahin araw sa inyo guys. Sa bago pa sa pagbisita sa akin page, please follow and share po, Boss J, MTV, to keep more videos update. For today videos, samahan ninyo kami patungon sa milagroso na simala sa Lindogon hanggang sa 10,000 Roses, kasama aking pamilya at aking kaibigan at kanya pamilya rin together with the Chikitings. Tara na, let's go! 11 in the morning na pala kami lumakad at nasa Carcar City na kami, pero gutom na mga chikiting kaya pinag-isipan namin mag-drop off muna sa Chowking para kumain ng tanghalian. Ayan, order serve agad dito sa Chowking Carcar, timing rin na gutom na kami. While ang mga chikiting naman nanood ng paborito nila na Cocomelon habang kumakain, nag-double time yun misis ko dahil pinakain niya ang aming anak habang kumain siya. By the way, kapatid pala niya ito yun naka light green na shirt at ang kanya nobyo niya ay aking kaibigan since high school pa kami. Good mood na yun baby nila dahil nabusog na siya. Tapos na kami kumain lahat at yun mga chikiting naman mas active at masaya na sila ngayon. A few moments later. Nandito na rin kami sa simala ng Lindogon. Sa nakikita nyo may marami paninda dito ng ibang klase. Nagrenta pala akong ng payong dito sa halaga ng 20 pesos kada isa kasi ang init ng panahon. Meron din sila mga proper dress code dito. Meron mga pwede at meron rin mga bawal kasi sagrado lugar talaga dito. Pero wag mag-alala kapag naka-short dress lang kayo, meron din sila renta ng malong sa halagang 20 pesos kada isa. Sa nakita nyo nakamalong yun misis ko kasi nagsuot siya ng below the knee dress. Sa pagpasok namin nabaghani kami sa ganda dito sa simala sa Lindogon para nakapasok ka sa malaking palasyo. Nag-selfie muna kami lahat para meron kami remembrance. Yun aming anak na si Little Princess ay na-enjoy siya sa lugar. Meron pala dito mountain and sea view dito na sobra ng ganda at maranasan mo ang simoy ng hangin. Marami pala hagdanan dito paakyat, sigurado ako ma-exercise ka sa kakalakad dito. Na-amaze lang ako dito na part, kasi maganda ang view para yon simbahan ay isang kastilyo. Sa wakas nandito na kami sa may entrance, samahan nyo kami sa pagpasok dito. Bago pala kami makapasok dito, kailangan namin tanggalin yun sapatos namin para manatili malinis ang kapaligiran. Gayon din, maaari mo ring bisitahin ang museo na nagpapakita ng maraming anyo ng Birheng Maria, pati na rin ang kanyang mga damit, kabilang ang mga suot niya sa tuwing siya ay umiiyak. Ito na yun milagroso na Birhen Maria dito sa Simala Lindogon. Panatilihin lagi tahimik dito kasi meron nagdadasal dito. Bago kami umalis nag-take picture muna kami dito for remembrance. Ito pala si Inconyong Villamor, yung tao nagprediksyon sa Simala na ang sabi niya na ang mga burol ng Lindogon, ang kasalukuyang lugar ng dambana, ay magiging banal, minsan isang mahimalang paghahari ng puting babae sa lugar. May makikita ka rin dito mga lumang pictures noon, kung ano mga aktivista naganap sa simbahan, bago ito naging milagroso. By the way, isang maliit lang ito chapel ang simala sa Lindogon, at naging shrine na ito ngayon dahil sa pagmilagroso sa pag-iyak ng Birhen Maria. Ang simbahan ay naglaan ng isang lugar, museo, upang mag-imbak ng mga bagay tulad ng saklay at wheelchair, na ginagamit ng mga deboto na gumaling pagkatapos manalangin sa Simala Shrine. May mga sulat, kwento, at larawan din sila na nagpapasalamat kay Mama Marie sa kanyang pakikialam. Bumili pala kami ng malaking kandila. Sabi dito each color ng kandila meron mga ibang class prayers, meaning, ang napili namin ay yellow for courage and hope. Malaki na rin yung lugar para pasindihan ng mga kandila. Ang Birhen sa Simala ay nagdaraos ng Eucharistyang pagdiriwang ng misa araw-araw sa ganap na alas 12 oras ng tanghali. Ang misa ay nagsisimula ng 10 oras 30 minuto ng umaga, tuwing Sabado at tuwing ika-13 ng buwan. Pauwi na kami at plano namin sunod puntahan, ay yung 10,000 Roses. Yun mga bata naman nag-enjoy sila paglalakad dito. Pansin namin mas mabilis pa yun mga bata tumakbo kaysa sa amin. Ang sweet naman yung dalawang bata nito, naghawak kamay pababa sa hagdanan, sana all. Nag-meet friends pa sila dito, kasi yun anak ko na Little Princess, kahit saan lugar mapadpad friendly talaga siya sa mga tao. Ready na kami for our next trip, bago pa lahat kamustahin ko pala sila if okay lang sila, lalo na yung driver namin. Bago pala kami pumunta sa aming next trip, nagpaisipan namin kumain muna ng snacks dito sa Jollibee, kasi mga bata nagugutom sa kakatakbo kanina doon sa Simala Shrine. Naabutan na kami ng gabi, at dumaan kami sa malaking bridge, sa Cebu na tawag ay CCLEX.
Hindi lang naabot ng isang oras dumating na kami dito sa 10,000 Roses. Meron pala entrance fee na 20 pesos per each, at sa bata na edad 3 years old below ay libre ra pasok. Sana bata na lang para libre. Ang isla ng Cebu ay may hindi mabilang na mga atraksyon, natural o kahit nagawa ng tao, sapat upang akitin ang lahat. Ngunit ang isang bagong atraksyon ay palaging isang malugod na pag-unlad tulad ng 10,000 Roses Cave sa munisipalidad ng Cordova. Ang 10,000 Roses Cave ay isa sa mga pinakabagong craze ng Cebu. Nagtatampok ang cave ng libu-libong ghee-powered white roses sa hardin nito, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Binuksan ito noong Pebrero 2017 at sa kakaibang tema nito, agad itong naging hit. Sa pagpasok namin nabaghani na kami sa maraming artificial na bulaklak, kahit made of plastic lang ito, naging maganda atraksyon ito sa lahat. Kahit ang aming mga bata na nasayahan rin dito sa 10,000 Roses, mas nabaghani sila sa ilaw para naglalaro sila ng buwan-buwan tawag sa Bisaya sa amin. Pagkatapos namin namasyal sa 10,000 Roses, kumain kami ng panghapunan dito sa McDo kasi nagugutom na rin kami pasado 8 ng gabi na. Hanggang dito na lang aking vlog, sana nagustuhan niyo ang aking videos, at meron rin kayo nakuha aral, huwag ninyo kalimutan mag-follow MY page and share MY videos to keep more videos updates. Once again ako po si Boss J, MTV. Hanggang sa muli pagkikita paalam. Oh yeah!